Isang malaking katanungan ngayon ang bumabalo sa naging desisyon ni Jonathan Kuminga. Sinayang nga ba niya ang pagkakataong kumita ng mas malaking pera? Dahil kung babalikan natin ang nangyari sa mga nakaraang taon, ilang beses nga pong nagkaroon si Kuminga ng pagkakataon na pumirma ng isang malaking kontrata. Pero sa halip na agad itong tanggapin, pinili niyang maghintay. Naniniwala siya mas malaki pa ang halaga na kaya niyang makuha at maiintindihan rin naman ito kung bakit. Bata pa si Kuminga, sobrang athletic at ilang beses pinatunayan na kaya niyang gumawa ng malaking puntos at kaya niyang maging malaking offensive weapon ng team sa Golden State. Kaya mataas ang tingin niya sa kanyang sariling value. Pero habang hinihintay ang kontratang gusto niya, unti-unting naging komplikado ang lahat. Dahil sa NBA, mabilis magbago ang market. Minsan habang naghihintay ka ng mas malaking offer, pwedeng mismong value mo ang magsimulang bumagsak. Balikan natin kung paano nagsimula ang lahat. Noong nasa Golden State Warriors pa nga po si Jonathan Kuminga, isa nga siya sa mga pinaka-pinag-uusapang young player. Malaki ang potensyal, malinaw na isa siya sa mga player na pwedeng maging bahagi ng future ng Warriors. Kaya nang dumating ang usapin tungkol sa kanyang susunod na kontrata, natural lamang na malaki ang kanyang expectation. Ayon sa naging usapan at mga reports tungkol sa contract situation, may pagkakataon si Kuminga na makakuha ng $30 million per year. Pero hindi iyon ang halaga na gusto niya. Mas mataas ang gusto ni Kuminga. Naniniwala siya kaya niyang makuha ang kontratang nasa $44 million. Dito nagsimula ang malaking pagbabago. Dahil sa pananaw ni Kuminga, bakit naman siya nagmamadaling pumirma kung naniniwala siyang mas malaki pa ang kaya niyang makuha? Pero sa kabilang banda, habang naghihintay, may isang malaking problema. Kailangan niyang patunayan na talagang sulit siyang bayaran ng ganitong kalaking halaga. Dito naging komplikado ang kanyang sitwasyon. Hindi question ang talento ni Kuminga. Ang problema, consistency. May mga laro na makikita mo kung bakit napakataas ng potensyal niya. Kaya niyang umatake sa rim, kaya niyang tumakbo sa transition, may athleticism na hindi basta-basta. At kapag nag-click ang laro niya, para siyang player na kayang gumawa ng malaking damage sa kalaban. Pero hindi naging consistent ang kanyang role. Kapag contract value ang pinag-uusapan, malaking bagay ang consistency. Dahil hindi sapat ang ibig sabihin na malaki ang potensyal mo. Ang tanong ng mga NBA teams, kaya mo bang gawin ito bawat game? Kaya mo bang maging consistent scorer? Kaya mo bang maging reliable defender? Kaya mo bang maging isa sa pangunahing player ng isang winning team? At habang tumatagal ang usapan tungkol sa kontrata, parang hindi naging malinaw ang sagot sa mga tanong na ito. Pero hindi doon nagtapos ang lahat dahil na magkaroon ng pagkakataon na maiugnay si Kuminga sa Los Angeles Lakers, isa na namang contract situation ang naging sentro ng usapan. May offer umano para kay Kuminga pero ayon sa naging context ng negosasyon, mas mataas ang hinihingi niyang kontrata. Nasa $25 million per year. Dito muling naging pareho ang sitwasyon. May offer ang Lakers, may gusto nga kontrata si Kuminga pero hindi nagtagpo. Kaya hindi na naman agad natuloy ang malaking deal na hinihintay niya. At habang nangyayari ang lahat ng ito, lalong dumadami ang nagtatanong. Hanggang kailan maghihintay si Jonathan Kuminga para sa kontratang gusto niya? Dahil habang tumatagal ang paghihintay, hindi naman nakahinto ang NBA. May mga teams na nakakapirma ng ibang player, may mga roster na napupuno na, may mga salary cap space na nawawala, at ang pinakamahalaga, nagbabago ang tingin ng market sa isang player. Doon nagsimulang lumabas ang comparison niya kay Dennis Schroeder. Matatandaan noong nasa Los Angeles Lakers si Schroeder, nagkaroon siya ng pagkakataong pumirma sa isang napakalaking kontrata. 4-year, $84 million deal. Pero hindi niya ito tinanggap dahil naniniwala siyang mas malaki pa ang kaya niyang makuha dito. At alam nating lahat kung ano ang nangyari pagkatapos. Hindi dumating ang kontratang inaasahan niya. Sa halip, mas maliit na deal ang napunta sa kanya. At doon nagsimula ang isa sa pinaka-pinag-uusapang contract decision sa NBA. Kaya ngayon, hindi na nakapagtataka kung bakit maraming fans ang nakikita ang pagkakapareho ng sitwasyon ni Dennis Schroeder at ni Jonathan Kuminga. Hindi dahil eksaktong pareho ang kanilang karir.
Hindi rin dahil pareho ang kanilang sitwasyon, pare-pareho silang dumating sa punto na may offer na sa harapan at pareho silang naniniwala na kaya pa nila itong higitan. Ang problema sa NBA, walang garantiya ang hinihintay mong mas malaking offer ay darating. Ito ang posibleng nangyari kay Jonathan Kuminga. Habang naghihintay siya ng kontratang sa tingin niya ay dapat para sa kanya, tila nagbago ang market sa kanyang paligid. At imbis na lalong tumaas ang kanyang value, dumating na siya sa punto kung saan bumagsak na ang mga naging available na opportunities para sa kanya. At ngayon, matapos ang lahat ng naging contract drama, napunta siya sa Minnesota Timberwolves. Dito ngayon, mas naging matindi ang tanong ng mga fans dahil kung ikukumpara ang halagang pinag-uusapan noon sa naging sitwasyon niya ngayon, malaki ang diferensya. Kaya para sa iba, ito ang malinaw na resulta ng isang malaking sugal na hindi agad nagbayad. Pero syempre, hindi pa naman ibig sabihin nito na tapos na ang karir ni Jonathan Kuminga. Bata pa siya at mayroon pa siyang isang bagay na hindi pwedeng baliwalain sa NBA teams. $13 million ang pinirmahan nito at 2-year pa yan, meaning nasa 6 point something dollars ang kanyang makukuha. Syempre, may potential siya. Kung magagamit niya ang pagkakataon sa Minnesota para magkaroon ng consistent role, kung magpapatunayan niyang kaya niyang maging productive per game at kung maipapakita niyang kaya niyang maging malaking bahagi ng isang winning team, pwede pang bumalik ang kanyang value. Kaya balang araw, makuha rin naman niya ang malaking kontratang matagal niyang hinihintay. Pero sa ngayon, hindi maiwasan ang tanong tungkol sa naging desisyon niya. Dahil minsan sa NBA, hindi lang talento ang mahalaga. Mahalaga ang timing, mahalaga kung kailan ka pipirma, mahalaga kung kailan tatanggapin ang isang offer. Dahil pwede ngayon pakiramdam niya mababa ang offer, pero makalipas ang isang taon, yun pala ang pinakamalaking offer na matatanggap mo. At yun ang malaking lesson na posibleng matutunan ngayon ni Jonathan Kuminga. Hindi masama ang maniwala sa sariling value. Hindi masama ang gustuhin ng mas malaking kontrata. Pero sa huli, ang market ang magdedesisyon kung magkano talaga ang handang ibayad ng isang NBA team. Kapag hindi dumating ang halagang gusto mo, doon niya naramdaman kung gaano kabilis magbago ang lahat. Kaya ngayon, nasa kamay ni Jonathan Kuminga ang susunod na chapter ng kanyang karir. May bago siyang pagkakataon siyang patunayan na mali ang pagdududa sa kanya. May pagkakataon siyang ibalik ang value na inaasahan. Pero isang bagay ang malinaw. Ang susunod na magiging laro ni Kuminga, hindi na lang tungkol sa potensyal, hindi na lang tungkol sa pagiging athletic, hindi na lang tungkol sa kung ano ang kaya niyang gawin. Kailangan niya ng patunayan na kaya niyang gawin itong consistent. Dahil yon, magawa niya, baka isang araw balakan natin ng sitwasyon na ito at sabihin na tama lamang pala ang paghihintay niya. Pero isang malaking desisyon ang kanyang nagawa sa ngayon.